Magandang gabi mga kaibigan. Maligayang pagdating sa mga kwentong aswang, ang tahanan ng mga kwentong gigising sa inyong takot at magpapadilat sa inyo hanggang madaling araw. Bago tayo magsimula, siguraduhin komportable na kayo. Patayin ang ilaw, isuot ang inyong earphones, at huwag munang lilingon kapag may narinig kayong kaluskos sa inyong likuran. Kung mahilig kayo sa mga kwentong puno ng hiwaga, kababalaghan, at nakatatakot na aral, huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa ating channel. I-share din ito sa kaibigan nyong matapang daw, ngunit natutulog na nakabukas ang ilaw. Sa unang bahagi, nakilala natin si Tano, ang huwad na albularyong yumaman sa pamamagitan ng peking ritual, pananakot, at pang-aagaw sa salapi ng mga desperadong pasyente. Nang pigilan niyang madala sa doktor ang batang si Nestor, nauwi sa trahedya ang kanyang kasinungalingan. Makalipas ang 2 taon, dumating sina Salve at Utoy, isang mag-ina umanong hindi tinatablan ng anumang panlilinlang. Ikinulong nila si Tano sa sarili niyang silid at pinilit siyang aminin ang 7 katotohanang matagal niyang itinago. 5 kasalanan na ang nabunyag ng kusang lumutang ang aklat na ninakaw niya sa dati niyang gurong si Kaisko. Akala ni Tano ay namatay ang matanda sa kubong siya mismo ang nagsunog. Ngunit mula sa labas ng bahay ay sumagot ang isang pamilyar na tinig, hindi pa. Ngayon, tuklasin natin ang tunay na pagkatao ng misteryosong pasyente at ang kabayarang naghihintay sa peking albularyo. Simulan na natin ang ikalawa at huling bahagi ng ang peking albularyo at ang pasyenteng hindi tao. Nagmula sa labas ng bahay ang tinig. Sa tabi ni Berto ay nakatayo ang isang matandang lalaki na may tungkod. Maputi na ang buhok nito. Mapusyaw ang kaliwang mata at pilay ang isang paa. Kayo po ba si Kaisko? Ikaw si Berto. Natanggap ko ang sulat mo. Ilang linggo bago dumating ang mahiwagang mag-ina, palihim na sumulat si Berto kay Kaisko. Natagpuan niya ang pangalan ng matanda sa unang pahina ng aklat at nagtanong sa mga karatig-baryo hanggang malaman kung saan ito nakatira. Akala ko hindi kayo darating. Ilang araw akong naglakad. Ngunit hindi ako ang nagdala sa akin dito ngayong gabi. Sino po? Ang aklat ko. Ipinatong ni Kaisko ang palad sa dingding. Napapikit siya nang maramdaman ang mabagal na pagtibok nito. Ano ang binasa niya? Hindi ko po alam. Binuksan niya ang paanyaya sa taga-singil. Ano yon? Isang sinaunang bantay na hindi nagpapagaling ng katawan. Ang kinakain nito ay kasinungalingang nagdulot ng paghihirap. Si Utoy po ba yon? Huwag mong tawagin sa pangalang ibinigay nito. Ang pangalan ay paanyayang makilala ka rin niya. Sa loob, napalingon si Utoy sa kinaroroonan ni Kaisko kahit makapal na dingding ang nasa pagitan nila. Huli na, Isko. Hindi kita pipigilan sa pagsingil. Ngunit huwag mong idamay ang mga inosente. Walang inosenteng nakulong sa loob. Kung gayon, bakit hindi mo kami papasukin? Dahil hindi pa niya sinasabi kung bakit nasunog ang iyong kubo. Biglang uminit ang silid. Mula sa mga dingding ay lumitaw ang mapupulang liwanag. Kumapal ang usok. Sa loob lamang ng ilang sandali, napalitan ang silid gamutan ng anyo ng nasusunog na kubo ni Kaisko. Nakita ni Tano ang sarili niyang nakababatang anyo habang nagbubuhos ng langis sa mga tuyong dingding. Kapag nawala ang matanda, sa akin pupunta ang lahat ng pasyente. Sa alaala, naghagis ang batang Tano ng nagliliyab na tela sa bintana. Kumalat ang apoy. Narinig niya ang sigaw ni Kaisko mula sa loob. Tano! Tulungan mo ako! Ngunit tumalikod ang nakababatang Tano at tumakbo dala ang ninakaw na aklat. Tama na ang palabas na ito. Sinubukan niyang tumakbo, ngunit pumulupot ang apoy sa kanyang mga paa. Hindi nasusunog ang balat niya. Sa halip, bawat ninas ay pumapasok sa kanyang mga ugat. Para siyang niluluto mula sa loob. Nagliliyab ang bawat kasukasuan. Ang kanyang hininga ay naging maitim na usok. Hindi ko sinasadyang masaktan siya. Nagsinungaling siya, inay. Naging mas mainit ang apoy. Gusto ko lamang siyang takutin.
May langis sa apat na sulok ng kubo. Hindi ko alam na nasa loob siya. Tinawag kita sa pangalan. Nagliyab ang lumang aklat sa hangin. Ang bawat pahina ay naging ibong apoy na umikot sa ulo ni Tano. Ako ang nagsunog sa kubo ni Kaisko. Alam kong natutulog siya sa loob. Nais kong mamatay siya para walang magsasabing peke ako. Ika-6 na katotohanan. Biglang nawala ang apoy. Bumagsak si Tano sa malamig na sahig, nanginginig at humihingal. Walang paso ang kanyang katawan, ngunit ang kanyang mga ugat ay kumikislap na tila may mga baga sa loob. Narinig ko ang pag-amin mo, Tano. Patawarin niyo ako, guro. Huwag mo akong tawaging guro. Hindi mo dinala ang itinuro ko. Ang ninakaw mo lamang ay ang aking aklat. Isa na lamang. Kapag sinabi ko ang huli, pakakawalan mo ako. Ikaw ang nakaalam sa ika-7 katotohanan. Wala na akong ibang kasalanan. Natawa si Utoy. Hindi iyon tawa ng isang bata. Daan-daang tinig ang sabay-sabay na humalakhak mula sa kanyang maliit na katawan. Tingnan mo sa labas. Naging malinaw na salamin ang dingding. Nakita ni Tano si Berto sa tabi ni Kaisko. Dumating na rin si Dra, Celine, Kapitan Lucas, at ilang taga roon na naakit ng mga sigaw. Berto, ano ang nangyayari? May babae at bata sa loob. Hindi ko alam kung tao sila. Sirain natin ang dingding. Huwag. Kapag binasag ninyo ang bilog, maaaring kumalat sa buong baryo ang taga-singil. At si Tano? Nasa kanya ang susi. Sa loob, itinuro ni Utoy si Berto. Sino siya? Pamangkin ko. Iyon lang. Katulong ko. Iyon lang. May utang siya sa akin. Ang ama ko ang may utang. Matagal nang patay ang ama ko. Magkano ang utang? 20,000. 3 taon akong nagtrabaho ng walang sahod. Kung binayaran mo siya ng makatarungang halaga, magkano na ang utang mo sa kanya? Wala kaming kasulatan. Mula sa ilalim ng mga kuko ni Tano ay sumuot ang maninipis na piraso ng papel. Humaba ang mga yon na parang mga resibo. Nakasulat sa bawat isa ang araw, oras, at gawaing ipinilit niyang gawin kay Berto. 3 taon ng pagsisilbi. 3 taon ng pananakot. 3 taon ng mga krimeng ipinagawa niya upang may maisama siyang iba kapag siya ay nahuli. Pinatira ko siya rito. Bumaon ang mga papel sa pagitan ng kanyang mga daliri. Pinakain ko siya. Pumulupot ang mga resibo sa kanyang mga pulsuhan na tila tanikala. Utang niya sa akin ang buhay niya. Hindi ninyo ako iniligtas. Ginawa ninyo akong kasangkapan. Nangilid ang luha sa mga mata ni Berto, ngunit hindi siya umiwas ng tingin. Ako ang naglagay ng buto at buhok sa bahay ni Kapitan. Ako ang nagtago ng mga gamit na ginagamit sa panloloko. Kasalanan ko rin dahil sumunod ako kahit alam kong mali. Bakit hindi ka lumapit sa akin? Natakot ako. Pero hindi dahilan ang takot para habang buhay akong manahimik. Narinig mo? Hindi niya itinago ang sarili niyang kasalanan. Siya ang may kagagawa ng mga pandaraya. Utak niya ang lahat. Biglang kumapal ang mga resibong nakapulupot kay Tano. Umakyat ang mga yon sa kanyang dibdib at leeg. Huling pagkakataon. CJ. Wala siyang utang. Ako ang may utang sa kanya. Pinanatili ko siya rito dahil kailangan ko ng taong gagawa ng maruruming gawain para sa akin. Ika-7 katotohanan. Mula sa bibig ni Utoy ay nahulog ang ika-7 barya. Hindi ito lumubog sa katawan ni Tano. Sa halip, nabiyak ito pagdampi sa sahig. Kasabay ng pagkabiyak ng barya ay bumalik ang pinto ng bahay. Bumukas na. Pumasok sina Berto, Kaisko, Dra, Celine at Kapitan Lucas. Ngunit sa pagpasok nila, lumayo ang pinto.
Humaba ng humaba ang silid hanggang ang labasan ay maging maliit na parihaba sa dulo ng tila walang katapusang pasilyo. Huwag kayong magkakahiwalay. Hindi pa tapos ang pagsingil. Sinabi ko na ang 7 katotohanan. Pakawalan niyo ako. Narinig ko ang mga salita. Ano pa ang gusto mo? Lunas. Wala akong kakayahang pagalingin ka. Hindi ako ang may sakit. Umupo ang bata sa ibabaw ng mesa. Itinuro niya ang dibdib ni Tano. Ikaw. Ang 7 katotohanan ay diagnosis lamang. Hindi iyon paggaling. Walang saysay ang pag-amin kung gagamitin lamang para makatakas sa parusa. Ano ang gagawin ko? Ibalik ang ninakaw. Ituwid ang kasinungalingan. Harapin ang batas. Humingi ng tawad nang hindi humihingi ng otomatikong kapatawaran. Sa harap ng buong baryo. Sisirain niyo ako. Kayo ang sumira sa sarili niyo, Tio. Tumingin si Tano sa mga taong nakapaligid sa kanya. Sa unang pagkakataon, wala siyang nakitang takot sa kanilang mga mata. Ang nakita niya ay pagkasuklam. Pumapayag ako. Nagsisinungaling siya, inay. Sa likod ni Tano ay dahan-dahang tumayo ang sarili niyang anino. Kahit hindi gumagalaw ang lalaki, gumapang ang anino sa dingding at nag-unat ng mahahabang braso. Hindi ako papayag. Napalingon ang lahat. Hindi ako iyan. Ako ang bahagi mong hindi kayang magsinungaling. Ang katawan ay kayang magkunwari. Ang anino ay laging sumusunod sa tunay na anyo ng may-ari. Kapag nakalabas tayo, susunugin natin ang mga tala. Itatago natin ang pera. Sasabihin nating sinapian tayo at walang halaga ang mga pag-amin. Tumahimik ka. Isisisi natin kay Berto ang lahat. Kapag kailangan, papatayin natin siya bago siya makapagsalita. Iyan ba talaga ang plano ninyo? Hindi. Ngunit ang kanyang kanang kamay ay palihim ng gumagapang patungo sa kutsilyong nakatago sa ilalim ng mesa. Napansin niyo ni Dra. Celine. Berto, lumayo ka. Biglang sinunggaban ni Tano ang kutsilyo at hinablot si Berto. Pakawalan niyo ako, kung hindi ay sasaksakin ko siya. Ibaba mo ang kutsilyo. Utoy. Kung gutom ka, kunin mo siya. Kasabwat ko siya sa lahat. Tumayo ang bata. Sa bawat hakbang nito ay lumalaki ang anino sa likod. Umabot iyon sa kisame, lumapad sa dingding, at nagkaroon ng napakaraming bisig. Inialay mo na ang ibang tao upang iligtas ang pangalan mo. Inialay mo si Nestor upang iligtas ang negosyo mo. Inialay mo si Isko upang walang magbunyag na peke ka. Ngayon, iniaalay mo si Berto upang iligtas ang sarili mo. Lumayo ka. Gusto mong malaman kung ano ako? Halimaw ka. Hindi. Ako ang ginawa ng mga halimaw na kagaya mo. Nagbago ang mga salaming mata ni Utoy. Sa loob ng mga iyon ay lumitaw ang mukha ng bawat taong namatay matapos lokohin ng huwad na manggagamot, bulaang propeta, at taong ginawang negosyo ang desperasyon. Ako ang huling hiningang hindi pinakinggan. Ako ang dasal na ginawang presyo. Ako ang takot na pinakain ng kasinungalingan. Ako ang tagasingil. Bumuka ang bibig ni Utoy at muling lumitaw ang mahabang pasilyo sa loob nito. Ang mga pintuan sa magkabilang gilid ay sabay-sabay na bumukas. Lumabas ang dose-dose ng kamay at hinawakan ang anino ni Tano. Huwag. Pilit na kumapit ang anino sa katawan ng lalaki, ngunit hinila iyon ng mga kamay palayo sa dingding. Naramdaman ni Tano na may pinupunit mula sa kanyang kalooban. Hindi laman o buto ang hinihiwalay, kundi lahat ng kasinungalingang ginawa niyang pagkatao. Kaisko, tulungan niyo ako. Ibaba mo ang kutsilyo at bitawan mo si Berto. Kapag nawala ang anino ko, mamamatay ako. Hindi ka mamamatay. Ngunit hindi ka na makapagtatago rito.
Itinuro ni Salve ang dibdib ni Tano. Nakita nilang tila naging salamin ang balat nito. Sa loob ay walang pusong tumitibok. May isang maliit na silid na punang salapi, alahas, titulo, at mga bote ng peking gamot. Sa gitna ng silid ay nakaupo ang batang anyo ni Tano, yakap ang mga tuhod at takot na takot. Kapag marami akong pera, wala nang makapagtataboy sa akin. Iyan ang una mong kasinungalingan. Lumaki akong walang makain. Pinagtatawanan kami noon. Nangako akong hindi na ako magiging kawawa. Ang pagiging mahirap ay hindi nagturo sa iyo na mang-api. Ikaw ang pumili niyan. Maraming taong nasaktan ngunit hindi nananakit. Huwag mong gawing pahintulot ang sarili mong sugat. Bitawan niyo ako, Tio. Nanginginig ang kamay ni Tano. Isang bahagi niya ang gustong isaksak ang kutsilyo at tumakas. Ngunit habang hinihila ng mga kamay ang kanyang anino, nararanasan niya ang lahat ng takot na ipinadama niya sa iba. Narinig niya ang pag-iyak ni Aling Pina. Naramdaman niya ang init ng kubo ni Kaisko. Nalasahan niya ang tuyong lalamunan ni Nestor. At nakita niya ang 3 taong pagkakakulong ni Berto sa ilalim ng kanyang pananakot. Ayoko na. Bumagsak ang kutsilyo. Binitawan niya si Berto at lumuhod. Kunin niyo ang anino ko. Wala akong karapatang itago pa ang mga ginawa ko. Huminto ang mga kamay. Katotohanan ba yan o isa na namang paraan para mabuhay? Hindi ko alam. Natatakot pa rin akong mamatay. Natatakot akong makulong. Natatakot akong mawalan ng lahat. Pero alam kong mas natakot ang mga taong niloko ko. At ako ang gumawa niyon sa kanila. Sa kauna-unahang pagkakataon ng gabing iyon, walang baryang lumabas sa bibig ni Utoy. Sa halip, isa-isang bumitaw ang mga kamay sa anino. Bumalik ito sa paanan ni Tano, ngunit hindi na ito katulad ng dati. Sa loob ng maitim nitong hugis ay nakikita ang mga pangalan ng lahat ng kanyang niloko. Mananatili ang mga pangalan sa anino mo habang buhay. At ang anak mo? Wala akong anak. Napalingon si Tano kay Salve. Dahan-dahang nalusaw ang anyo ng babae. Ang puting bestida ay naging hamog. Ang mahabang buhok ay naging mga ugat na gumapang sa sahig. Sa ilalim ng anyong tao ay walang laman, dugo o buto. Si Salve ay isa lamang sisidlang hinubog ng taga-singil upang may magdala rito sa pintuan ni Tano. Walang ina ang kayang magkarga sa akin. Bakit ngayon ka lamang dumating? Hindi ako tinatawag ng isang kasinungalingan. Nabubuo ako kapag ang panlilinlang ay naging sistema, kapag ang takot ay naging hanap buhay, at kapag ang mga nakaalam ng katotohanan ay piniling manahimik. Tumingin si Utoy kay Berto. Kasama ako sa pananagutan. At ano ang gagawin mo? Ibibigay ko sa mga otoridad ang lahat ng ebidensya. Sasabihin ko kung aling mga bahay ang pinasok ko at kung sino ang mga tinakot namin. Haharapin ko rin ang parusang nararapat sa akin. At ikaw, Doktor? Patuloy kong pagsisilbihan ang baryo. Ngunit mas makikinig ako sa takot ng mga tao. Hindi sapat na sabihin kong mali sila. Kailangan kong ipaliwanag ng may paggalang kung bakit mahalaga ang ligtas at tamang pangangalaga. At ikaw, Kapitan? Hindi ko nahahayaang takot ang pumalit sa investigasyon. Pinaghinalaan ko si Tano ngunit nanahimik ako dahil ayokong mawalan ng boto. Kasalanan ko rin yon. At ikaw, Isko? Ituturo ko ang nalalaman ko sa mga taong nauunawaan ang hangganan nito. Ang tradisyon ay hindi dapat gawing dahilan upang tanggihan ang tulong ng medisina. Yumuko si Utoy na tila nasiyahan sa mga sagot. Darating ang umaga. Nagsimulang umimpis ang mga dingding na parang mga bagang nawawalan ng hininga. Bumalik sa dati ang silid. Nawala ang mahabang pasilyo. Bumukas ang pinto at pumasok ang malamig na hangin mula sa labas. Sa silangan, unti-unting namumula ang langit. Tapos na ba? Nagsisimula pa lamang. Itinaas ni Utoy ang isang kamay.
Ang 7 baryang lumitaw sa silid ay nagsama-sama at naging isang maliit na salamin. Iniabot niya yon kay Tano. Sa salaming ito, hindi mo makikita ang mukha mo. Makikita mo ang epekto ng bawat kasinungalingang bibitawan mo. Hanggang kailan? Hanggang wala ng taong kailangang maniwala sa kasinungalingan mo. Naglaho si Utoy kasabay ng huling kulog. Naiwan sa ibabaw ng mesa ang pulang kumot. Nang lapitan niyon ni Berto, bumagsak ang tela at nagsiwalat ng isang bunton ng mga lumang resibo, titulo, alahas, at listahan ng lahat ng taong niloko ni Tano. Dadalhin natin ang mga ito sa himpilan. Kapitan, maaari nating pag-usapan ito. Biglang uminit ang maliit na salamin sa kamay ni Tano. Sa makinis na ibabaw ay nakita niya si Kapitan Lucas na tinatanggap ang suhol, si Berto na ipinakukulong, at ang sariling nakangiting mukha habang muling nagbubukas ng klinika sa ibang bayan. Hindi. Hindi na. Ano ang nakita mo? Ang kasinungalingang sasabihin ko sana. Pagsikat ng araw, pinatunog ni Kapitan Lucas ang kampana sa gitna ng baryo. Nagtipon ang mga tao sa liwasan. Dumating ang matatanda, magsasaka, tindera, mga magulang, at dating pasyente ni Tano. Sa harap nila, wala nang mahabang buhok o itim na kasuotang nagbibigay ng misteryo sa peking albularyo. Nakaupo si Tano sa isang payak na silya. Nakaposas ang mga kamay. Sa tabi niya ay nakasalansan ang mga kahon ng perang kinuha niya sa mga tao. May sasabihin sa inyo si Tano. Ang lahat ng ipinakita kong ritual ay pandaraya. Nagbulungan ang mga tao. Wala akong kapangyarihang makakita ng espiritu o magtanggal ng sumpa. Gumamit ako ng mga nakatagong gamit, mga peking anting-anting, at impormasyong palihim kong kinukuha tungkol sa inyo. Pati ang kapatid ko. Hindi ko nakita ang kanyang kaluluwa. Nahulaan ko lamang dahil sa lasong suot mo. At ang singsing ko. Ipinagbili ko. Babayaran kita at hahanapin ko kung kanino ko iyon naibenta. Ang anting-anting. Karaniwang tanso lamang. Isa-isang lumapit ang mga biktima. Ang ilan ay umiiyak. Ang iba ay galit na galit. May mga gustong manakit kay Tano, ngunit pumagitna si Kaisko. Huwag ninyong hayaang ang kasalanan niya ang magturo sa inyo ng panibagong kasalanan. May batas. May proseso. At may pananagutang mas mahaba kaysa sa isang bugso ng galit. Sa huli, lumapit si Mila. Bumalik siya sa San Jeronimo matapos makatanggap ng mensahe mula kay Berto at Dra. Celine. Hawak niya ang isang maliit na larawan ni Nestor. Tingnan mo siya. Tumingin si Tano sa larawan. Sabihin mo ang pangalan niya. Nestor. Sabihin mo kung ano ang ginawa mo. Pinigilan kitang dalhin siya sa doktor dahil natakot akong mabunyag na wala akong kakayahan. Kinuha ko ang pera mo. At nang mamatay siya, sinisi ko ang sumpang hindi naman umiiral. Hindi kita mapapatawad ngayon. Naiintindihan ko. Baka hindi kita mapatawad kailanman. Karapatan mo yon. Hindi nabawasan ang sakit ni Mila. Walang mahika, pag-amin, o pagbabalik ng pera ang makapagbibigay sa kanya ng isa pang umagang kasama ang anak. Ngunit ng araw na yon, nagsimula ang pagpigil sa pagdami ng mga biktima. Kinuha ng mga otoridad ang mga tala at kagamitan sa bahay ni Tano. Maraming kaso ng panloloko, pamimilit, pananakot, iligal na pagkulong, at pananakit ang muling binuksan. Inamin ni Berto ang kanyang bahagi. Dahil nakipagtulungan siya, ibinigay ang ebidensya, at tumulong tukuyin ang mga biktima, nabigyan siya ng pagkakataong harapin ang pananagutan nang hindi na muling nasasakal ng takot sa tiyuhin. Ang mga ari-arian ni Tano ay ginamit upang maibalik ang pera at gamit ng kanyang mga niloko, ayon sa naging proseso ng batas. Hindi lahat ay nabawi. May mga alahas na naipagbili na. May mga lupang nailipat sa ibang pangalan. At may mga buhay na hindi na maibabalik. Ngunit isa-isang nilibot ni Berto, Dra. Celine, at Kapitan Lucas ang mga karatig baryo upang ituwid ang mga kasinungalingang ikinalat ni Tano.
Maaari nating igalang ang tradisyon at sabay na humingi ng ligtas na tulong medikal. Ang mabuting manggagamot ay marunong umamin sa hangganan ng kanyang kaalaman. Kapag may taong nangangakong kaya niyang gamutin ang lahat, mag-ingat kayo. Walang tunay na tagapagpagaling ang gumagamit ng takot upang pigilan kayong humingi ng ikalawang opinyon. At kapag may alam kayong panloloko, huwag ninyong hintayin may masaktan bago magsalita. Muling binuksan ang health center. Sa isang bakanting silid ay nagturo si Kaisko tungkol sa mga halamang maaaring makatulong sa payak na pangangalaga at sa mga palatandaang nangangailangan ng doktor o ospital. Hindi niya tinawag ang sarili na makapangyarihan. Ang salitang hindi ko alam ay hindi kahinaan. Iyan ang simula ng ligtas na pag-alam. Makalipas ang ilang buwan, humarap si Tano sa hukuman. Sa bawat pagkakataong sinusubukan niyang bawasan ang kanyang kasalanan, umiinit ang salaming iniwan ni Utoy. Ipinakikita nito sa kanya ang taong muling masasaktan kapag pinili niyang magsinungaling. Dahil dito, wala siyang naitago. Ako ang nag-utos kay Berto. Ako ang nagtago ng pera. Ako ang nanakot sa mga testigo. At ako ang nagsunog sa kubo ni Kaisko. Nahumanap ang mga ebidensya. Narinig ang mga testigo. At kalaunan, nahatulan si Tano sa mga kasong napatunayan laban sa kanya. Sa unang gabi niya sa kulungan, nahiga siya sa malamig na semento habang yakap ang kanyang mga tuhod. Walang kandila. Walang usok. Walang mga boteng makukulay. Wala ring mga takot na pasyenteng maaaring lokohin. Ngunit hindi siya nag-iisa. Sa ilalim ng kanyang higaan ay may narinig siyang marahang paghinga. Sino riyan? Katano, masakit ang tiyan ko. Nanigas ang katawan ni Tano. Wala akong kakayahang gamutin ka. Mabuti. Gumapang palabas si Utoy. Sa liwanag ng buwan, karaniwan na ang mga mata nito. Mukha lamang siyang isang payat at malungkot na bata. Ano ang dapat mong sabihin sa pasyenteng hindi mo kayang gamutin? Kailangan kitang dalhin sa taong may sapat na kaalaman. At kung wala kang pera, hindi ko gagamitin ang takot mo upang kunin ang wala sa iyo. At kung maniwala siya sa iyo, hindi ko gagawing pagkakataon ang tiwala niya. Ngumiti si Utoy. Unti-unti ka nang natututo. Mapapatawad ba ako kapag natutuhan ko ang lahat? Ang pagbabago ay hindi bayad na ipinapalit sa kapatawaran. Magbago ka dahil tama iyon, hindi dahil umaasa kang makakalimutan ng iba ang ginawa mo. Gumapang pabalik si Utoy sa ilalim ng higaan. Nang silipin siya ni Tano, wala na roon ang bata. Isang basang barya lamang ang naiwan sa sahig. Sa isang mukha nito ay nakaukit ang pangalan ni Nestor. Sa kabila ay may nakasulat na maikling babala. Hindi lahat ng pasyente ay dumarating upang humingi ng lunas. Ang iba ay dumarating upang maningil. Mula noon, hindi na muling nakita sa San Jeronimo si Salve o si Utoy. Ngunit tuwing may dayong manggagamot na nangangakong kayang pagalingin ang lahat kapalit ng malaking halaga, may maliliit na basang bakas ng paa na lumilitaw sa labas ng kanyang pintuan. At kapag ipinagpatuloy niya ang panloloko, 3 mababagal na katok ang maririnig pagsapit ng hating gabi. Mga kaibigan, dito nagtatapos ang kwento ng ang peking albularyo at ang pasyenteng hindi tao. Ang paniniwala sa tradisyon ay bahagi ng ating kultura, ngunit hindi ito dapat gamitin upang takutin, kontrolin, o pagkakitaan ang taong desperadong gumaling. Ang tunay na tumutulong ay hindi nangangako ng imposibleng himala, hindi nagbabawal humingi ng ikalawang opinyon, at marunong magsabi kapag ang isang kalagayan ay nangangailangan ng lisensyadong doktor o agarang pagpunta sa ospital. Kapag may malubhang sintomas, tulad ng hirap sa paghinga, pagkawala ng malay, matinding panghihina, o tuloy-tuloy na mataas na lagnat, huwag ipagpaliban ang tamang tulong medikal. Tandaan din natin na ang takot ay hindi pahintulot upang isuko ang ating pag-iisip. Magtanong, humingi ng patunay, kumonsulta sa kwalipikadong profesional, at magsumbong kapag may nananakot o nananamantala. Para naman sa mga taong nagkamali, ang pag-amin ay simula lamang.
Ang tunay na pagsisisi ay may kasamang pagbabalik ng ninakaw, pagtanggap sa pananagutan, at pagbabago kahit walang kasiguraduhang patatawarin. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa mga kwentong aswang, at pindutin ang notification bell para hindi mahuli sa susunod nating kwentong kababalaghan. Ibahagi rin ito sa kaibigan niyong mahilig sa mga kwentong may takot, hiwaga, at aral. Hanggang sa muli mga kaibigan. Matulog ng mahimbing, ngunit kung may kumatok ng 3 beses sa inyong pinto mayong hating gabi, alalahanin muna kung may katotohanan kayong matagal nang itinatago.